Masasabing tulad din ng tao ang mga bakang ito. Tagalupa na minsay kailangan tumuwid ng dagat. Ang mga baka ay ihahatid mula Cagayan de Oro hanggang Maynila ng 28 kataong crew ng barkong MV Northern Cebu. Madaling araw pa lang, abalang-abala na ang mga marino sa barko. Masipag, matiisin, mabilis matuto at magaling makisama. Kaya na may talagang in-demand ang mga seaman na Pinoy sa ibang bansa. Kung magwewelgang araw ang lahat ng Pilipinong marino, matitigil ang kalakaran pandagat sa mundo. Kaya naman nakapagtataka kung bakit sa kabila ng kahalagahan nila, marami sa ating mga seaman ay nadadaya pa rin, naaapi, nasasaktan, at namamatay sa trabaho. Ito nga'y isang kwentong hinabol ko hanggang dagat. Pero nagsimula ito sa lupa, sa may TM Calao, Soloneta. Daan-daang seaman, dose-dose ng ahente. Isang palengke ng mga kalalakihang desperado makasakay ng barko. Siyempre, mainggit ka sa malaki ng kita. Oh, di ba? Eh ngayon, dito mo yun, mga standby lahat yan, may sasakay ba ngayon, makahanap ng trabaho dito yan? Wala ritong gusto mag-inter-island o domestic na barko. Lahat biyaheng international ang pinapangarap. Dolyar kasi ang sahod, kaya maraming naiinganyo. Dati madali lang para sa kanila ang makapag-abroad. Pero dumami ng dumami ang pumasok sa pagiging seaman. Nakadagdag pa sa kompetisyon ang mga taga-ibang bansa. Kaya ito. Gumagastos kami pero wala pa rin sakay. Sarili namin pera. Dito ko naintindihan na meron palang mapait na kapalit ang matataas na sahod sa barko. Okay naman sa kita, kaya lang minsan may mga na-encounter kaming mga halo-halo kami, mga puti official ganon. Kung tirahin kami sa trabaho, ganon na lang. Ang tingin sa Pilipino, basahan ng mga puti. Gayunpaman, matindi ang pangangailangan. Kaya araw-araw sila nagtsatsaga. Nakikipag-usap sa mga ahente naghahanap ng tauhan para sa mga barko. Pagandahan din ng sweldo, tsaka sa mga benefits. So yung ibang seaman, mimili din naman. Dahil konti ang mga opening kumpara sa dami ng mga seaman, karamihan sa mga ito ay umaasa sa wala. Pati nga ang kapit sandwich na bigay ng mga manbumbuting loob, di gaanong napasaya ang mga naglulungkutang muka. Trabaho na lang sana. May problema na hindi makasakay, may problema na walang pera, may problema sa pamilya. So what will happen? How many? Ang dami, more than 700 yung nandito. Sa araw-araw niyan, kung bibigyan ka ng pansin ng gobyerno, dapat siguro ito wala na dito. Buong araw ng paghihintay, minsan natitigil lang ng panandali ang ulan. Umuulan din nang sumakay kami sa barko, kasama ang mga marinong maghahatid ng mga baka at container. Numero 1 ang Pilipino sa dami ng marinong nasa barko ngayon sa buong mundo. Gayunpaman, libo-libo pa ang desperado makasakay, handang tiisin ang buhay sa laot. Ngayong gabi, sama-sama nating tunghayan ang lungkot at ligaya ng pagiging seaman. Ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness. Tuloy-tuloy na ang aming biyahe. Tuloy-tuloy din kung pakainin ng mga baka ng mga tinatawag na convoy.
Kasama sila mula Rancho sa Mindanao hanggang Maynila. Nagbabantay si Kapitan Arnaldo Fuentes sa tinatawag na bridge. Isa sa pinakamataas na lugar sa barko. Kita mo lahat mula dito. Nandito rin ang mga piloto. Sinusubaybayan ang parating na bagyo. Sa mapa ng panahon na pinak sa barko galing pang Japan, nakita ng mga opisyal na humina na ang hanging may dala sa bagyo. Papunta sa atin yung bagyo? Wala na, gill warning na lang siya. Naging gill na lang siya. Gill warning na lang. Mukhang nakaiwas kami sa panganib, kaya pinagpatuloy kong libutin ang barko. May kanya-kanyang cabin o tulugan ang mga opisyal at crew. Ang mga babae rito ay sa litrato lang nakikita. Pero meron din namang iba pang pasahero ang barko. Para sa mga hapon dito nag-iiwan ng sapatos sa labas ng mga kwarto-kwarto nila. Akit naman sa quarters namin. Actually, ito yung hospital. Dahil wala naman may sakit ngayon, kami naging pasyente. Pasensya na sa gulo, As you can see, ito, medyo luxury na to sa mga barko sa mga cargo boat sa Pilipinas. Pinahiram ako ng uniforme ng crew at pinatulong sa ilang gawain para naman daw matikpan ko kahit sandali ang buhay seaman. Bumaba kami sa bituka ng barko. Engine room, barko. Mainit. Parang tao na. 50 degrees Celsius ngayon dito. Hindi nakapagtataka na may mga umaatras sa trabaho dahil sa init ng mga engine room. Lalo na raw kapag nasa Middle East o Africa ang barko. Katabi ng engine room ang control room kung saan pinapatakbo ang barko. Dito rin nagpapalamig ang mga taga-engine room. Aircon kasi. Maraming trabaho sa barko na tila simple, ngunit mahirap palang gawin. Tulad na lang ng chipping, ang tuloy-tuloy na pagtanggal ng kalawang sa katawan ng barko. Tik-tik boys ang tawag sa kanila, at ito lang ang ginagawa nila buong araw. Kailangan pala magmukhang ninja yung mga trabaho dito. Kaya pala may sakit dito sa bibig dahil lahat ng lugar sa mukha tinatamaan pala nitong kalawang. Ay, nakakakikirit! Masikip dito sa barko. Iilang sulok lang ang pwedeng pagtipunan ng crew. Isa na rito ang kainan at kusina. Ito raw ang isang malaking advantage dito sa domestic shipping. Mas masarap ang pagkain kaysa sa international. Dahil kita nyo naman, bagong kata yung baboy nila, sariwa yung mga gulay, yung mga isda, bagong luto lahat. Wala yatang frozen food dito, no? Puro sariwa. Yun, hindi daw tulad sa international, puro delata, puro frozen. At madalas daw, hindi Filipino food, no? Dito, puro pagkain Pinoy. Linggo-linggo ang emergency drill sa laot. Matagal nang kilala ang marino Operasyon sa kanya. Kasi nasa operan siya sa Punapi Island ng Almoranas. Talagang nung inaano ko sa kanya na bakit ka nagkasakit ng gano'n, sabi mo sa akin hindi ka gumagamit ng babae doon. 6 na taon ng seaman ang asawa ni Karen nung nagkaroon ito ng HIV, ang virus na nagdudulot ng AIDS. Ayon sa pagsusuri ng Positive Action Foundation, isang ahensyong tumutulong sa mga may nakamamatay na karamdaman, 20% raw ng lahat ng kaso ng may AIDS sa Pilipinas ay mga seaman at mga asawa nito. Sa akin naman, hindi naman sa pakipagtalik niya yun nakuha eh. Kasi naoperahan siya sa Punapi Island sa South Africa eh. So, doon niya nakuha yung sa operasyon dahil 1 month siya sa Punapi Island sa South Africa. Nasalinan siya ng dugo doon. Umiyak ako. Siyempre, inisip ko na paano na ang aming buhay. Paano na yung aking mga anak, ang kanilang pag-aaral. Saan kami kukuha ng aming panggastos ng araw-araw. Yun ang inisip ko noon. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, paano na ngayon? Sabi niya, hindi ka na siguro makakaalis niyan kasi may sakit ka na. Hindi siya sumasagot sa akin noon, pero umiiyak siya noon. Umiiyak lang siya sa akin. Noong 1992, nag-test si Karen na positive para sa HIV. Pagkatapos ng 3 taon, namatay ang kanyang mister.
Hindi pa alam ng 4 na anak ni Karen na may sakit siya. Pero sumasama na ang kanyang pakiramdam at naghahanda na siyang sabihin sa mga ito. Salamat po. Bagamat hindi nalalayo sa isipan ni Karen ang kanyang kahantungan, napagpasyahan niya ng lumaban hanggang sa huli. Sa ngayon, nagbibigay si Karen ng mga pre-departure seminar sa mga marino at mga pamilya nito. Anya, mag-ingat dahil ang pinsala sa dagat umaabot din sa lupa. Ang masasabi ko lang ngayon sa mga seaman na yung lumalabas ng bansa, mag-ingat din sila doon sa ibang bansa. Huwag silang basta-bastang gagamit ng mga babae, ng walang proteksyon, lalong-lalo na yung kondom, dapat gumamit sila. So, sana mag-iingat sila para naman yung kanilang pamilya hindi maapektuhan dahil mahirap magkasakit ng ganitong kagaya namin ng HIV. Ginhawa man ang dala ng mataas na kita, may kakambal na pait ang tamis ng pagiging seaman. Si Kapitan mismo ng aming barko ay 21 taon nagbarkong international bago siya atakihin sa puso. Kaya lang, may kasabihan tayo mga seaman na nga pare, dito lang tayo makatikin ng blondie. Blondie ang buhok. Yung mga jokes na yan. Sa atin, makahipo ka ng blondie, buhok lang ng mais eh. Kaya ito, original to pare. Yan ang mga jokes ng mga seaman. Sa palay ko, may katapanganan din yun. Ay, totoo naman. Kasi buhok dito, mais lang eh. Doon, original eh. Kaya lang marami ng tina ngayon sa atin eh. Kaya akala mo, urig eh. Lumipat siya sa domestic shipping sa payo ng kanyang doktor. Ano naman ang malaking kaitan ng international sa Dito, number 1 is salary. Malaki talaga, no? Pan lang dito, hindi ka masyadong malungkot. Dahil, siyempre, every week, nakauwi ka sa pamilya mo. Kaya yun lang, sa sweldo lang ang may kaibahan talaga. Ito ang bahay ni Kapitan sa isang magarang subdivision sa Quezon City. Hindi pa ito tapos nung inatake siya sa puso. Mapapansin na naging malaking kawalan din ang perang galing sa pagkakapitan sa mga international ship. Pero okay rin sa amin ngayon, kung kahit kaano na ano din namin, ang mga needs namin, kaya lang iba talaga kapag sa overseas ka. Natutuwa. Mga bata. Kasi ngayon lang